Nag-reply na nga si GCash kung anong dapat naming gawin. Pag tindera ka, kahit may hinaharap kang problema, tuloy pa rin talaga yung ating diskarte sa tindahan natin. Pa-deliver na nga rin po ako ng Red Horse, pati itong mga maiinom ay pinabili ko na rin kay Jowa. Madami nga akong nabasa na kagayang nangyari sa akin. Na-hold yung GCash nila, yung iba hindi nakuha yung pera, yung iba naman ay successful naman nilang na-retrieve yung pera nila pati yung GCash. Madami nga po akong nabasa sa comment section kung anong dapat gawin para maayos yung GCash namin. Yung iba is madali lang talaga yung step na pinapagawa nila. Pero yung pinapagawa sa amin ni GCash ay kailangan nga namin magpa-abogado at magpa-notary para nga po malift yung aking restriction sa GCash. Tapos magsi-selfie nga po ako doon sa settlement namin na pinaabogado ko tapos isi-send sa kanila. So ang tanong ko nga ngayon ko Marites, kailangan ko ba kasama yung ka-settlement ko or yung kailangan niya lang mag-send ng sulat sa akin tapos ipiprint ko tapos ipanotary ko? Pwede kaya yun? Para at least isang beses lang ako magbayad sa ipapanotary namin. Pag nanay ka talaga, pag stress ka, talaga namang mapapalinis ka ng kusina or bahay mo. Nag-stress kasi yung nakikita mong kalat tapos may iniisip ka pa. Ilang naman yung hugasan pero kailangang linisin itong lababo dahil talaga namang hindi na maganda tingnan. Pinali ko na muna sa lagayan yung nakakalat dito na thermos pati nga po yung initan namin ng tubig. Hugasan ko na nga rin po yung pinagkapihan namin ngayong umaga. Kala ko nga kuskusin itong lababo namin dahil hindi na nga po kayang-aya tingnan dahil mas maganda talaga tingnan yung lababo pag makintab at malinis at amoy malinis. Sa totoo lang nakakalangkot din talaga yung iba na nababasa ko nga na hindi na talaga nila na-retrieve yung kanilang pera. Kaya nakakatakot din talagang mag-stack ng pera sa GCash dahil hindi natin alam kung kailan yan mahuhold or di kaya hindi ka na makapag-login. Kasi isipin mo may nabasa nga po akong 30,000 na hold yung kanyang GCash hanggang ngayon hindi pa rin talaga nakukuha yung pera niya at taon na. Nakakalungkot din talaga yung mga nakikita ko nga sa newsfeed ko, yung mga nai-scam at hindi na talaga naibabalik yung pera nila. Lalo na yung gusto lang magnegosyo tapos hindi naman pala totoo yung kanilang pinasukan na negosyo. Dahil yung mga scammer ngayon ay kapani-paniwala, akala mo talaga ay mga legit. Kaya importante na mapagmatsyag talaga tayo sa paligid natin. Lalo na kung yung bibitawan nating pera ay galing sa pinaghirapan natin. Diba kahit saan nga parang hindi na talaga safe sa panahon ngayon. Mga bank, marami na rin talagang issue na nawawala yung pera nila. Maiiyak ka na lang talaga sa mga pangyayari pero wala naman nga po tayong choice dahil kasama yan sa buhay ang magkaroon ng problema. Natapos na ngayon po ako maghugas ko Marites, ayan at nagwalis na nga ako at dinaspan ko na nga muna yung mga kaunting alikabok bago ako maglagay ng basahan. So kung makikita nyo nga yung mata ko dyan ay talaga namang puyat dahil galing pa din ako sa pag-live sa Shopee. Extra income nga rin yun Marites at meron nga rin pong nakakakilala sa akin sa Shopee. Bago matulog or pagkagising nagla-live nga po ako kahit 2 oras lang. Pag wala na nag-check out ayan nag-i-stop nga rin po ako ng live syempre sa tindahan ulit. Gawaing bahay naman. O diba napakasipag ng mga nanay na madiskarte. Wala tayong oras na sinasayang. O ayan niligpit ko na nga muna yung mga nakalagay doon sa platuhan namin at huhugasan ko na. Is lang din talaga makita pag yung lagayan natin ng platuhan ay talaga namang puti at kitang-kita yung dumi. Pinatakan ko na nga po yan ng Sunrox pati nga po yung lagayan niya para mas mabilis linisan at matanggal yung dumi. Kasi pag malinis yung bahay natin nakakabawas din talaga ng isipin natin yan or stress. So after nitong aking paglilinis kung hindi pa naman ako inaantok ay magla-live ulit ako sa Shopee. Inantok tsaka matulog ulit tapos pagising ayun na naman nga pa yung aking gagawin. Pero nagpapahinga din naman ako Marites hindi lang talaga halata. Scroll lang din ako minsan sa cellphone o di kaya walang ginagawa. Pero pag ganitong marami kang iniisip ay kailangan talaga natin gawing busy yung sarili natin. So ayan, tapos na nga rin po ako maglinis Marites. Ito na nga po yung resulta ng aking paglilinis. Iisipin na naman nga po natin kung ano yung uulamin ng pananghalian. Ito na nga yung after ng ating malinis na kusina. So ayun lang muna Marites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.